Welcome sa Here Story PH. Maraming salamat. Ang mobile suit ay dahan-daw ang lumipad sa space tunnel. Dahil nasa stable mode ito, pakiramdam ng lahat sa loob ay parang nasa matibay na bundok sila, walang kahit anong hilo o pagkailang. Naabutan na tayo ng mga tao mula sa Jade Drop Sec. Papalitan ba natin ang mode? Tanong ni Muji habang lumingon siya sa likod. Huwag na, hayaan na lang natin silang mauna. Kung may panganib sa dulo, sila ang mauuna. Unti-unting lumapit ang mga battleship ng Blue Sky Sect at nagbagal sa ilang dosenang milya. Sa likuran, para bang ayaw nilang sumabay agad. Haha, kahit yung matandang lobo na si Yin Hui ay hindi rin gustong mauna. Sige, buksan na natin ang daan. Palitan sa speed mode at iwanan sila. Natatawang sabi ni Muzuang. Biglang nagliwanag ng gintong ningning ang mobile mechanical puppet. Ramdam ng lahat ang malakas na pagyanig at bigla itong bumilis ng ilang ulit. Sa isang iglap, lumayo sila sa Jade Drop Sect at nawala sa kanilang paningin. Makalipas ang ilang oras, nakalabas din sila sa exit. Madilim sa labas, tanging ilang bituin lang ang kumikislap sa langit. Sa ibaba, makikita ang napakalawak na kagubatan at latian. Parang may mga ancient green vine tree sa baba. Bulalas ni Mujia. Ang ancient green vine tree ay halos naglaho na sa kontinente, sabi ni Yun Xiao. Napakabihira na nito, pero noong sinaunang panahon, ito ang pinakakaraniwang puno. Sumasakop ng halos 1/3 ng Heavenly Marshall Continent. Dahil napakalaki nito, siguradong galing ito sa sinaunang panahon. Ancient Space, wika ni Muzuang, ang secret treasure ng True Dragon. Pwede bang ito na ang lokasyon ng True Dragon Secret Treasure? Gulat na tanong ni Mo. Jia, bakit basta tayo pinapasok? Naguguluhan din ang lahat. Huwag muna kayong mag-isip ng sobra, sabi ni Yun Xiao. Dahil nandito na tayo, sumabay na lang tayo sa Agos. Hindi ba't sinabi ni Qin Fei na nandito rin si Nan Kuyu? Siguradong may paliwanag din tayo makukuha. Tumango si Muzuang. Ang ganitong klaseng long-distance teleportation ay madalas may konting paglihis. Mag-ikot tayo at i-activate ang search mode. Isang bilog na formasayon ang lumitaw sa mobile suit at kumalat ang mababang enerhiya na. Mabilis na naghanap ng anumang kaina-hinalang bagay. Maya-maya'y may dumating na disipulo at nagbigay ng senadoryas kay Muzuang, tila isang sikretong code. Hindi ka outsider, young master yun. Sabihin mo na lang diretso, ani Muzuang. May napakaraming demonic beasts sa ilalim ng mga puno, at kakaiba ang lakas nila. Mabilis, naulat ng disipulo, Project the Atlas, utos ni Mujia. Kinuha ng disipulo ang isang array disk, nagcast ng sail, at naglabas ng sinag ng liwanag na bumuo ng projection sa ere. Nagliwanag ang mga bilog na ilaw at ipinakita ang makapal na kagubatan sa ibaba na puno ng makukulay na spot. Nanlaki ang mga mata ng lahat, halatang nagulat. Anong klaseng lugar ito? Halos pasiga na sabi ni Mujia. Napansin ni Yun Xiao na red dots ang lumitaw, senyales ng mga nilalang na nasa rank siyang pataas. Gal, hirap na paglunok ni Mujia. Napakaraming level 9 at pataas na demonic beasts. Nanginginig ang mga mata ni Yun Xiao. Sa maliit na bahagi pa lang, may higit 30 pulang spot na, at hindi na mabilang ang iba pang kulay. Ang kagubatan at latian ay tila walang hangganan. Halos hindi makapaniwala si Muzuang. Kung ganito ang ratio, hindi lang daan kundi libu-libu pa. Hahaha. Biglang tawa ni Mujia. Sira ang instrumento. Tens of thousands ng 9th order. Monster beasts. Hahaha. Nangyayari lang iyan noong sinaunang panahon, kung saan naglepa na ang mga tunay na spirit. Pagkatapos noon, natahimik ang buong barko. Ang sinaunang espasyo, ang secret treasure ng True Dragon, bulong ng lahat habang namumutla. Biglang nanlaki ang mga mata ni Yun Xiao. Tingnan ninyo, nawala ang mga ilaw. Agad silang tumingin at nakitang ang mabilis na naglalaho ang mga spot. Haha, sabi ko na sira ang instrumento. Natatawa pang sabi ni Mujia. Ngunit bigla niyang sinigawan ng disipulo, ano ba ginagawa ninyo? Hindi nyo alam na sirain ang isang mahalagang instrumento. Pagbalik natin, paparusahan ka. Nanginginig ang disipulo, hindi makapagsalita. Alam niyang maayos ang aparato, pero wala
Silang ibang paliwanag kundi isipin na ito ay sira. Hindi pwedeng palampasin ito, malamig na sabi ni Muzuang. Nanlungo ang disipulo, alam niyang tapos na ang kanyang buhay. Patuloy na nakatitig si Yun Xiao sa projection hanggang halos wala nang natitirang liwanag. Normal lang. Kahit ancient space ito, dapat patay na lahat ng demonic beasts matapos ang napakahabang panahon, sabi ni Mujia. Hintayin ninyo ako rito. Bababa ako, biglang sabi ni Yun Xiao. Nagulat ang lahat. Young Master Yun, huwag. Delikado rito. Ngunit ngumiti lang si Yun Xiao. Hindi ba't sabi ninyo patay na lahat? At wala namang nakitang buhay na nilalang ang spectrum. Ano ang ikinatatakot ninyo? Natahimik si Mujia, at si Muzuang ay nagbigay pahintulot. Kung gusto mo, mag-ingat ka. Don't worry. Kahit may tunay na spirit pa sa baba, hindi nila ako mapipigilan, sagot ni Yun Xiao. Bago tumalon pababa, sa loob ng kagubatan, malakas ang sinaunang aura na nagpapalabo ng divine sense. Lumikha siya ng Devil's Sky Silk para protektahan ang sarili. Ang mga punong green vine ay kasing laki ng mga kastilyo, at ang latian sa ilalim ay bumubula ng libo-libong taong naipong dahon. Pinaikit niya ang mga mata at naramdaman ang hangin. Ito ay demonic chi, magulo at mabangis, para bang may dumaan na ancient demonic beast. Napagtanto niyang tama ang detector, nandoon nga ang mga nilalang pero biglang naglaho. Projection ba ito mula sa malayo? Bulong niya. Sa loob ng kanyang isip, narinig niya ang tinig ni Mulingdi. Hindi simpleng ilusyong ilaw iyan. Isa iyang spatial projection. Lord Moody, nakumpleto mo na ang fusion. Gulat na tanong ni Yun Xiao. Hindi pa, pero nararamdaman ko ang sitwasyon mo. Nasa labas ka ng Land of 10,000 Spirits. Land of 10,000 Spirits. Ano iyon? Iyon ay isang sinaunang espasyo kung saan nakalibing ang napakaraming tunay na spirit. Noon pa man, tinawag namin itong Land of 10,000 Spirits, hiwalay sa Heavenly Martial Realm. Ikinwento ni Yun Xiao ang nangyari. Iyon ba ang secret treasure ng True Dragon? Hindi ako sigurado, pero ang Land of 10,000 Spirits ay tiyak na susi sa oras at espasyo, paliwanag ni Ling Moody. Sa sinaunang panahon, pinamunuan ito ng mga tunay na spirit hanggang sa sila'y naglaho at napalitan ng pamumuno ng tao. Ang pagkawala nila, lalo na ng mga True Dragon, ay isang hiwagang hindi pa nalulutas. Tumango si Yun Xiao, ngunit masyado ng matagal ang panahong lumipas. Maaaring nasa Land of 10,000 Spirits ang mga bakas, dagdag pa ni Ling Moody. Kung swertehin ka, makikita mo ang mga spatial projection ng mga demonic beast at kahit mga tunay na spirit. Nagulat si Yun Xiao. May mga totoong spirit pa roon hanggang ngayon. Kung ito nga ang True Dragon's domain, hindi nakapagtataka. Ang mga spirit na may rank 10 laws ay kayang manatili. Kung ganoon, ang pagbukas ng secret treasure ng True Dragon ay ang pagpasok sa Land of 10,000 Spirits. Marahil. Ngunit ang pagpasok dito ay halos imposible. Noong araw, kahit nagtipon kami ng mga malalakas na master, hindi namin nabuksan ito. Ang Dragon Realm ay hindi basta nabubuksan. Tahimik si Yun Xiao, ngunit alam niyang tama ang hinala ni Ling Moody, isang napakalaking hiwaga ang kanilang pinasok. Yun Xiao ay nagulat sa narinig niya. Mukhang napakarami pa ring mga lihim sa Heavenly Martial Realm na hindi niya kayang maabot kahit pa sa mga nakamit at katayuan niya sa nakaraang buhay. Tahimik lang na nakikinig si Cheyu sa kanilang pag-uusap, bigla siyang nagsalita. Kung ang Land of 10,000 Spirits ay palaging nakasilyo, ibig sabihin hindi yun ang secret treasure ng True Dragon. Huwag mong kalimutan na ang Tyrant Body Tempering Technique ay galing din sa isang secret treasure, at ang Myriad Treasure Store ay naglabas pa ng napakaraming mahahalagang bagay. Tama ang sinabi ng matandang dragon, sagot ni Yun Xiao. Kaya pala kakaunti lang ang nakakakultiba ng Tyrant Body Tempering Technique, kasi hindi pala ito para talaga sa tao. Pero, iniisip ko, baka may kinalaman ito sa True Dragon Avatar. Hindi malamang, tugon ni Cheyu. Mahirap makultiba ang True Dragon Avatar kung wala kang dugo ng isang tunay na dragon. Noong panahon na pinamunuan ni Lord True Dragon ang buong mundo, napakarami niyang natatanging kayamanan at teknik.
Natural lang na mayroon siyang kakaibang mga cultivation technique. Ano naman ang tungkol kay Wu Docheng? Tanong ni Yun Xiao. Ano bang meron sa kanya? Yu, buwisit ka ba? Hindi ka marunong makipag-usap. Sinasabi ko lang naman ang mga kainahinalang bagay, sagot ni Yun Xiao. Hindi mo kailangang magalit ng ganyan. Galit na galit si Yu. Paano ako hindi maiinis? Ako mismo, bilang inapo ng True Dragon. Ilang libong taon akong nagkultiba, gumamit ng Dragon Secret Treasures para patibayin ang katawan ko. Nakakuha pa ako ng 10th grade Dragon Blood para patibayin ang aking Dharmakaya. Tapos siya, isang babero at tanga, paano siya nagkaroon ng bilis at lakas na parang Dharmakaya? Paano ako hindi maiinis? Paano ako magiging kalmado? Habang tumatagal, lalo siyang nagngangalit na halos umatungal. Hindi na siya pinansin ni Yun Xiao at pinutol ang koneksyon. Kinuha niya ang space locator, nirecord ang koordinado ng lugar, at lumipad palabas ng Ancient Green Vine Forest pabalik sa mobile engine. Kumusta? Tanong agad ni Mujia. Wala namang nangyari, pero totoo ngang maraming aura ng Demon Beasts, sagot ni Yun Xiao. Hindi sira ang spectrometer, pero hindi ko alam kung bakit walang Demon Beasts na lumitaw. Paano posible yun? Bulalas ni Mujia. Parang may naisip si Muzuang. Kung puro chaotic aura lang at walang mga halimaw, baka ang na-detect natin kanina ay isang spatial projection. Medyo nagulat si Yun Xiao. Talagang kakaiba ang Mo family, mabilis nilang nahahanap ang punto ng sitwasyon. Pero kunwari naguluhan lang siya at pagkatapos ng ilang salita ay iniwan na rin ang usapan. Labis namang nagpasalamat ang disipulo ng Mo family. Dahil sa sinabi ni Yun Xiao, nakaiwas siya sa parusa. Lumipad ang mobile suit sa ere ng isang oras, at wala nang lumitaw na Demon Beast sa detection light. Unti-unti nang lumiwanag ang langit, at sa wakas natagpuan nila ang gathering point ng natural moat cliff pagsapit ng madaling araw. Isang dambuhalang 9th grade battleship ang naroon, kasing laki ng bundok at kakaiba ang anyo. Ang malawak na deck nito ay parang isang pirasong lupa na nakalutang sa himpapawid. Patuloy na nagpapadala ang warship ng mahihinang signal na kumakalat sa paligid para madama ng iba. Pinabilis ng mobile mechanical suit ang lipad at dahan daw ang tumalon papunta sa deck. Malakas ang ugong sa pagbagsak, ngunit hindi natinag ang buong warship. Haha, narito pala si Lord Muzuang at Young Master Yun Xiao, malugod kayong tinatanggap. Malinaw at malakas ang tinig ni Nankuyu, kaya lahat ng nasa barko ay nakarinig at tumingin sa kanila. Marami ng ibang sekta ang nauna at may ilang maswerte na direktang na-teleport malapit sa natural moat cliff. Lady Nankuyu, hindi mo na kailangang maging ganoon kapermal, sagot ni Muzuang. Lumabas si Nankuyu at tumingin paitaas. Lord Muzuang, pakitabi po muna ang puppet na ito. May hangganan ang kapasidad ng battleship at baka bumigay. Kung guguho man ito, babayaran iyon ng Mo family, sagot ni Muzuang. Ano? Halos mawalan ng salita si Nankuyu. Kung lahat magdadala ng sarili nilang barko, paano tatagal ang battleship? Ngumiti si Muzuang. Mas mabuti pa, ito ang pinakamagandang barko sa Skymoat Ocean. Tinatawag itong Back of the Earth. Kayang lumaki nito ng ilang ulit pa, at hindi ito problema. Kahit 100 pang ganitong makina ang tumapak dito. Sa wakas ay naubos ang pasensya ni Nankuyu. Lord Muzuang, mukhang alam mo nang mabuti ang Back of the Earth. Pero alam mo ba kung sino ang nagmamay-ari nito? Ang ugali ng matandang iyon ay hindi maganda. Haha, kilala kong mabuti si Darren. Palabiro at mabuting kasama iyan, sagot ni Muzuang. Habang nakangiti at sumenyas kay Mujia na itabi na ang makina. Hindi niya kayang bastyusan si Nankuyu. Sabay nilang lumabas ng chariot kasama si Yun Xiao at 30 hanggang 40 tao. Mula sa Mo family, lumipad si Mujia Paikot sa mobile suit, pinatpat ang ilang bahagi nito, saka itinago sa kanyang bulsa. Doon lang muling ngumiti si Nankuyu. Lord Muzuang, ilang taon na tayong hindi nagkita, at nananatili ka pa ring kagalang-galang. Haha, iyon naman talaga, tugon ni Muzuang. Matagal kitang hindi nakasama at namimiss kita. Parang matagal nang magkaibigan ang dalawa at mainit ang pagbati. Ngumiti si Nankuyu at lumingon.
Hindi ko inaasahan na si Young Master Yun Xiao ay magiging manugang ng Mu family. Tunay itong magandang balita, naway magsama kayo. Magpakailanman, hindi kalayuan, namula ang mukha ni Mu Wanshan. Yumuko siya at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit, tila may mabigat na iniisip. Ngumisi si Yun Xiao at umubo. Lady Nankuyu, malakas pa rin ang katawan mo. Noong isang araw nasa Western Regions ka pa sa Wat Ian, ngayon nandito ka na naman. Sobrang sipag mo. Alam ni Nankuyu na pinaparinggan siya ni Yun Xiao tungkol sa pagkabigo niyang mailigtas si Wang Fubi, kaya ngumiti siya ng pilit. Haha, ganoon ba, hahaha. Sa isip ni Yun Xiao, buwisit ka. Pero ngumiti pa rin siya ng pilit, parang sinasabi, alam mo na. Agad na umiwas ng tingin si Nankuyu, parang nagsasabing hindi niya naiintindihan. Kilala niyo na ang isa't isa noon pa. Gulat ni Mu Zuang. Tinuwanan ni Nankuyu ang sitwasyon. Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Young Master Yun Xiao? Tara, pumasok na kayo. Pagpasok nila sa loob ng barko, napakalawak nito, parang palasyo na may naglalakihang haligi. Hindi mo akalain na nasa isang battleship sila. Mas marangya pa kaysa karaniwang palasyo. Ngunit tanging si Yun Xiao at ang ilang mataas na martial sovereigns ng Mu family ang nakapasok. Ang iba ay pinigilan sa may pinto. Isang martial artist ang nakatayo roon na nakahalukip-kap at nakasandal. Dito lang ang lugar ng mga lords, hindi kayo kasali, humanap na lang kayo ng sariling pwesto. Halos hindi man lang siya tumingin sa kanila, halatang minamaliit sila. Nag-init ang ulo ng lahat, lalo na't ramdam nila ang panunuya ng ibang sekta na nauna nang napigilan din. Mula sa loob, narinig ang boses ni Mu Zuang. Sundin na lang ninyo, hindi nyo sila masisisi. Kung kayo mismo ay mahina. Napayuko ang mga disipulo ng Mu family. Oo, sagot nila, habang ramdam ang kahihiyan. Sa puso nila, nagpasya silang magsikap at magpakalakas pa. Ganito talaga ang realidad. Kapag mahina ka, malamig ang mundo. Pero kapag malakas ka, nagiging maganda ang lahat. Kaya't lahat sila'y tumahimik at nangakong magsisikap pa sa cultivation. Sa loob ng hall, may higit 40 upuan at may 10 na ring nakaupo. Ang iba'y nakatayo sa likuran. Pagdating ng Mu family, agad na tumayo ang marami para batiin sila. Pero may ilan na nanatiling nakaupo at walang pakialam. Napansin ni Yun Xiao ang isang babaeng nakasuot ng palasyo dress, may belo sa mukha, at tahimik na nakaupo sa harapan. Nasa paligid niya sina Bius Han, Cheng Qingxi, at ilang elders ng Fuyao Palace. Siya ang Palace Lord ng Fuyao, si Wei Shishi, nakatikip ang mukha ng asol na belo kaya hindi makita. Nang malinaw, isa-isang bumati si Mu Zuang. Nang sa huli ay tumama ang malamig niyang tingin kay Wei Shishi, ngumisi siya ng malamig at umupo sa harap nito. Lord Shishi, matagal na tayong hindi nagkita. Tila tumaba ka. Mukhang maganda ang feng shui ng Thousand Leaves Island, kaya malapad ka na. Nagulat ang lahat ng babae sa Fuyao Palace, agad silang binalot ng galit at halos sumabog ang kanilang killing intent. Maging si Wei Shishi ay nanginginig, at nagningning ang mga mata sa matinding galit. Ano, bawal bang banggitin na mataba ka? Pangungot siya ni Mu Zuang. Walang iya ka, sigaw ni Cheng Qingxi. Kumain ka ba ng bigas niya? Kumain ka ba ng karne niya? Biglang naging sobrang tensyonado ang buong hall. Ang spiritual pressure ay kumalat na. Parang mga bilog ng liwanag. Ano bang ginagawa niyo? Reklamo ni Nankuyu. Hindi niyo ba ako binibigyan ng mukha? Lumapit siya, at sa bawat hakbang, lalong lumakas ang kanyang aura. Hanggang sa tuluyang naglaho ang tensyon, nagiba ang ekspresyon ng lahat. Pati sina Mu Zuang at Wei Shishi ay nagkaroon ng bakas ng takot sa kanilang mga mata. Tumatanda na ako, buntong hininga ni Nankuyu. Wala nang halaga ang mukha ko. Ano ba yang sinasabi niyo? Sagot agad ni Mu Zuang. Matagal lang tayong hindi nagkita kaya medyo masyado lang kaming nadala. Tumango si Wei Shishi. Oo, nadala lang ako. Nankuyu, huwag niyong kalimutan, ang martial arts competition na ito ay para sa mas malalaking benepisyo, hindi para sa personal na away. Kahit hindi ako ganoon kalakas, sinasabi ko na agad, kung sino man ang hindi magbibigay galang sa akin, wala siyang makukuhang pwesto sa Langya Heaven at sa secret treasure ng True Dragon. Nagiba ang mukha ng lahat,
agad silang kumalma at natakot na lumabag. Simula nang pumasok si Yun Xiao sa hall, nakatutok na ang tingin niya kay Wei Shishi. At dahil doon, kinilabutan si Wei Shishi. Ikaw ay bastos, bakit ka ba nakatitig ng ganyan sa aking master? Napansin din ni Cheng Qingxi ang pagkailang ni Wei Shishi kaya tumayo siya at galit na. Pinagsabihan nito agad na umagaw ng atensyon ng lahat. Tumingin palayo si Yun Xiao at nagsabi, wala lang nakailang beses ko nang nakita si Zhu Shanxi mula sa inyong sekta ngayon na nakita ko na ang kanyang senior sister, hindi ko maiwasang tumingin ulit dahil sobrang saya ko. Nang marinig ng mga tao mula sa Fuyao Palace ang pangalang Zhu Shanxi, nag-iba agad ang mga mukha nila at marami ang nagulat. Nag-iba rin ang ekspresyon ni Musuang at gulat na nagtanong, Young Master, yon nakilala mo? Si Zhu Shanxi, naalala ko, patay na siya mahigit 10 taon na, paano nangyari iyon? Mahirap ipaliwanag ng maikli, sabi ni Yun Xiao, sasabihin ko ng detalyado kapag may oras. Ako, aking ginoo. Nag-isip si Musuang sandali at tumango. Lalo siyang naging mausisa sa pagkatao ni Yun Xiao kaya tumingin siya kay Mujia na para bang humihingi ng payo, ngunit si Mujia ay litong-lito rin. Sino ang nakakaalam ng iniisip mo, sneer ni Cheng Qingxi, anong masamang balak meron ka? Ano Yun Xiao ay ngumisi, ikaw lang ba ang pwedeng masabik at ako hindi, nasaan ang katarungan doon? Nagngingit-ngit si Cheng Qingxi at muntik nang sumabog sa galit pero pinigilan siya ni Wei Shishi. Qingxi, huwag kang bastos. Kumikislap ang mga matang maganda ni Wei Shishi habang nakatingin kay Yun Xiao at malumanay na nagsabi ang junior sister kung si Zhu Shanxi ay namatay 15 taon na. Ang nakalipas, bihira na may nakakaalala sa kanya. Hindi naman talaga ako ang nakakaalala, sagot ni Yun Xiao, pero isang kaibigan kong matagal ko nang kakilala ang nakakaalala. Paano ba siya namatay? Bahagyang nanginig ang mga mata ni Wei Shishi at tila nanginginig din ang kanyang mga daliri. Na parang jade, pumikit siya na para bang ayaw mahuli ng iba. Ngunit hindi nakatakas ang kanyang damdamin sa mahiwagang mata ni Yun Xiao at nakaramdam siya ng pagtataka, malamang ay may kinalaman siya sa pagkamatay ni Zhu Shanxi. Matapos magpikit sandali ay nagsalita si Wei Shishi, sino ba ang nakakaalam, baka dahil sa karamdaman o baka nahulog lang sa kamatayan, maraming paraan para mamatay sa mundong ito. Paano malalaman ni Shishi ang tungkol sa pagkamatay ng junior sister? Hehe Yun Xiao. Sige na, lahat kayo ay na-excite, huwag na kayong masyadong ma-excite, nakahalata si Nankoyu, kaya dali-daling pinakalma ang lahat. Buti na lang pinaalala ako ni Lady Nankoyu, sabi ni Yun Xiao, kung hindi baka masyado akong madala. Nagtumirik ang mukha ni Nankoyu at nagpilit ngumiti, mabuti na lang kung ganoon, mabuti na lang. Haha, malamig na tawa ni Cheng Qingxi, sino ang natatakot sa kasabikan mo kung kaya mo? Sige, tumingin ka pa. Itinuro ni Yun Xiao siya at nagsabi kay Nankoyu, aking ginoo, siya ang dahilan kung bakit ako naging masabik, sana malinaw ang tama at mali mamaya. Hindi maganda ang relasyon ni Yun Xiao kay Li Huaqi, pero may respeto sila sa isa't isa. Sa nakaraang buhay may utang si Li Huaqi sa kanya, kahit na nabayaran na iyon sa buhay na ito. Nailigtas pa rin niya ang pamilya at mga kaibigan nito. Nang mapagtanto niyang may kinalaman si Wei Shishi sa pagkamatay ni Zhu Shanxi, hindi niya napigil ang magalit. Ngayon na si Cheng Qingxi ay nanguuyam, agad siyang humakbang. Pinagdikit ng kanyang kaliwang kamay ang 5 daliri na parang kutsilyo at ibinaba ito. Isang anino ang mabilis na hamarang at marahang tinapik ang likod ng kanyang kamay agad. Na naglaho ang chi ng espada at nabara ang enerhiya sa kanyang braso, dahilan para ito ay mang-alay. Si Nankoyu ang kumilos at napabuntong hininga, huwag masyadong mainit ang ulo, ang kabataan ay hindi dapat laging masyadong nadadala. Kasabay ng pag-atake ni Yun Xiao, kumilos din si Cheng Qingxi, natural na hindi siya natakot. Kaya hinarap niya ito, ngunit bigla siyang napigilan ng isang puwersa at hindi nakagalaw. Master, sigaw niya sa takot. Umatras ka, utos ni Wei Shishi. Isang alon ng puwersang hindi nakikita ang dumaan sa ere na paatras si Cheng Qingxi at napaupo ulit sa kanyang upuan, puno ng pagsisisi at pagkadismaya. Elder Yuyan, bantayan mo siya, sabi ni Wei Shishi, kapag nag-ulo ka pa ibabalik ka sa Thousand Lives Island para parusahan at hindi ka na makakasali sa martial arts competition. Opo, agad na natakot si Biyu.
Nagulat siya dahil bihira lang magpataw ng ganitong kabigat na parusa ang Palace Master. Lalong nag-iba ang mukha ni Cheng Qingxi kahit mukhang hindi kumbinsido, takot siya at hindi na naglakas loob na mag-astang pasaway. Nang muling makabawi si Yun Xiao matapos tapikin ni Nan Kuyu, unti-unting hamupa ang galit niya, napasinghap siya at muling naupo sa tabi ni Muzuang. Aking ginoo, saan ba ito? Tanong ni Muzuang, at ano ang tungkol sa martial arts at sa secret treasures? Magkaugnay ang dalawang iyon, sagot ni Nan Kuyu. Pag-usapan na lang natin kapag narito na ang lahat. Dumating na ang maraming maliit na sekta at clan pero tinanggap lang sila ng mga tauhan ni Nan Kuyu at hindi siya mismo gumalaw. Hindi na nagtanong pa si Muzuang at nanahimik ang bulwagan, walang nagsalita habang naghihintay. Hindi na tumingin si Yun Xiao kay Wei Shishi, sa halip ay kalmadong umupo at pumikit para ayusin ang kanyang hininga. Lumipas ang oras at makalipas ang ilang oras, nagtipon na ang lahat ng sekta. Tanging mga high-level martial sovereign ang pwedeng pumasok, kaya maluwag pa rin ang bulwagan ng ilang maliit na sekta, ay tanging ang sekta master lang ang nakapasok. Napakunot ang noo ni Yun Xiao at dahan daw ang iminulat ang mga mata niya, nakita niyang maraming tao ang nakatingin sa kanya gaya ni Wu Docheng, Jing Chi Xiaohong at maging si Ao Waxen at marami pang iba. Ngunit nang bumukas ang kanyang mga mata, agad na umiwas ang karamihan, tanging si Xiao Hong ang kumaway at binati siya. Ngumiti si Yun Xiao at kumandat kay Xiao Hong na agad ikinatuwa nito. Sinuyod ng tingin ni Nan Kuyu ang bulwagan at nagsabi, nandito na ang lahat, salamat sa inyong pagpunta. Salamat din, Ginoo, sabay-sabay na sagot ng lahat. Nagpatahimik si Nan Kuyu bago nagsalita, naniniwala akong marami kayong tanong, kaya huwag mainip, ipapaliwanag ko isa-isa, kung hindi pa rin malinaw pwede kayong magtanong. Mamaya ang lugar na ito ay isang sinaunang guho at ito ang daanan patungo sa True Dragons Secret Treasure. Tahimik na nakinig ang lahat, halos nahulaan na nila ito. May ilang sekta ang nakadama ng kakaibang bagay sa daanang ito, gaya ng aura ng napakaraming demonic beasts. Pagpapatuloy ni Nan Kuyu, nagbago agad ang ekspresyon ng ilan mula sa iba't ibang sekta habang ang iba naman ay naguluhan. Hindi naman palaging nagpapakita ang ganitong uri ng spatial projection, sa katunayan bihira ito. Kaya karamihan ay walang alam. Tama iyon, sabi ni Mi Hong ng Blood Crow Sect. Agad ding nawala ang mga aura matapos naming madetect kung tama ako, may ilang daang Ninth Order beasts roon, halos mamatay ako sa takot. Ano daang-daang Ninth Order monster beasts? Nag-ingay ang bulwagan at lahat ay kinabahan, bagamat marami ang hindi naniwala. Ngumiti si Nan Kuyu, tahimik kayong lahat, walang dapat ikatakot o pagdudahan, tama ang nakita ni Lord Mi Hong, hindi lang daan kundi libo-libong Ninth Order demonic beasts at higit pa. Natuklasan din ng battleship detector ang ilang 10th level true spirits. Biglang nag-ingay ulit ang bulwagan na puno ng sigawan at mga tanong. Nagbibiro ka ba 10,000 ng Ninth Order beasts at napakaraming true spirits? Ang aming sekta rin ay nakadetect nito, akala namin sira lang ang aparato pero totoo pala. Hehe, kung totoo nga yan, kaya nyo pa bang umupo rito ng kalmado? Muling natahimik ang bulwagan at lahat ay tumingin kay Nan Kuyu. Tama ang sinabi ng Lord, ngumiti si Nan Kuyu, ang mga aurang iyon ay hindi galing dito kundi mga spatial projections, hindi lang ilaw at anino ang naipadala kundi pati ang mga aura. Spatial projection. Kunot noong nagtanong si Yin Hui kung ganoon nga mayroong libo-libong 9th rank beasts at true spirits, maaari bang iyon ang secret treasure na pupuntahan natin? Nang marinig iyon, nag-iba ang mga mukha ng marami. Kahit hindi iyon nasa mismong secret treasure, malapit lang ito, hindi pa namin natatagpuan ang tiyak na lugar. Ayon kay Lady Shishi at sa aking pagsusuri, ang mga demonic beasts na iyon ay hindi lang spatial projection kundi time projection rin, mga pira-pirasong oras at espasyo mula pa noong sinaunang panahon, at hindi ko alam kung bakit nanatili pa rin dito, sagot ni Nan Kuyu. Overlapping projection ng oras at espasyo. Medyo nagulat si Yun Xiao at napag-isip na tama nga ang pagsusuri ni Nan Kuyu. Sa kasalukuyang langit, imposibleng sabihin na may napakaraming true spirits pa rin, mahirap itong paniwalaan. Kahit ang tinatawag na Dragon Realm ayon kay Cheyu ay bahagi lang ng orihinal na Dragon Realm. Paano nito maitatago ang ganoon, aming nilalang kung mayroon man nakatakas na iyon noon pa.
Ang pagsusuri ni Ling Moody ay haka-haka lamang hindi pa niya mismo napasok kaya paano siya makakatiyak. Matapos mag-isip sumang-ayon siya na tama nga ang doble na projection ng oras at espasyo. Ninan Koyu, kung ganoon mas malaki ang posibilidad na narito nga ang True Dragon Secret Treasure sabi ni Muzuang. Hindi lang posibilidad sagot ni Nan Koyu tiyak na naroon iyon ngayon pag-usapan natin ang distribusyon ng Secret Treasure ayokong magkapatayan kayo o masira ang kayamanan dahil sa pagkakamali, distribution plan. Hindi ba't napagkasundoan na natin na gagamitin ang martial arts duel bilang paraan tanong ni Ju Tianhan. Naguluhan ang lahat. Tama iyon sagot ni Nan Koyu pero ang martial arts competition ay distribusyon lang sa loob ng ating hidden sect may mga outsider din na kailangang makibahagi. Outsider. Nagulat ang lahat at biglang nagbago ang mukha nila. Ang tinutukoy ni Lady Nan Koyu na outsiders ay baka mula sa Heavenly Martial Continent. Kung ganoon magtulungan na lang tayong alisin sila una at hindi na natin kailangang pag-usapan pa ang distribusyon sabi ni Ju Tianhan. Tama si Lord Ju Tianhan. Sabay-sabay na sumang-ayon ang lahat punong-puno ng pagmamaliit at panunuyaang. Kanilang mga mata hindi nila kinikilala ang outsiders bilang karapat-dapat na makibahagi. Tahimik lang si Nan Koyu at patuloy na nakangiti ng lamambot ang kanyang boses sa kasya. Nagsalita ang susi at paraan upang mabuksan ang True Dragon Secret Treasure ay nasa kamay ng outsider na iyon. Agad na natigilan ang buong bulwagan. Hindi ba pwede yun hindi ba't nasa Thousand Lives Island palagi ang Secret Treasure? Tanong ni Ju Wuhan. Kung ang sekta natin ang may hawak ng susi at paraan para buksan ito, may karapatan pa ba kayo na umupo rito sa bulwagan at makipag-usap? Tanong ni Wei Shishi. Iyan ang kasunduan ng ating mga ninuno at ng ninuno ng taong iyon. Ang sekta natin ang magbabantay sa pasukan ng lihim na kayamanan, at siya naman ang may hawak ng susi. Ngayon, dahil siya ay may problema, lumapit siya sa atin upang kunin ang lihim na kayamanan. Hindi ko alam kung paano. Nakarating sa mga cultivator ng lupa ang balita, pero pinilit nila akong ibunyag ang lihim na kayamanan. Halata sa tono niya ang matinding pagkadismaya. Hehe, delikado ang pagbukas ng lihim na kayamanan, sabi ni Nan Koyu na nakangiti. Mas marami ang tao, mas ligtas. Kung ganoon, hayaan na lang natin siyang makisalo. Pero imposible na humingi pa siya ng sobra, ani Ju Tianhan. Hayaan na lang natin siyang personal na makipag-usap sa inyo, sabi ni Nan Koyu. Pumalakpak siya, at pumasok sa bulwagan ang isang matandang lalaki na nakasuot ng marangyang damit. Maputi ang buhok at balbas, at mamula-mula ang kanyang mukha. Ang anyo ng matanda ay kakaiba, halatang isa siyang peerless expert. Ngunit ang mga may matalas na mata ay agad na nakakita na bagamat malakas ang itsura niya, malubha siyang sugatan. Napangiti si Yun Xiao at tumanggaw sa matanda para lang makasiguro. Nakita rin agad siya ni Wan Yiqian, at matapos magulat ay biglang natawa. Haha, kapatid, Flight, hindi ko inakalang makikita kita rito. Napakaliit talaga ng mundo, nakangitiring tugon ni Yun Xiao. Talagang may kapalaran tayo, kapatid. Kapatid, masaya akong narito ka, masayang sabi ni Wan Yiqian. Nakaikot ang tingin ng lahat kay Yun Xiao. Hindi nila inaasahan na kilala pala niya ang taong ito. Nang marinig ni Wei Shishi ang salitang, flying, bahagyang nanginig ang katawan niya at nag-alangan ang mga mata. Hayaan ninyong ipakilala ko, sabi ni Nan Koyu. Sigurado akong marami sa inyo ang kilala na. Siya ang pinuno ng Merchant Union sa Heavenly Martial Continent, si Lord Wan Yiqian. Ulo ng 10,000 Treasure Store. Lumakad si Wan Yiqian ng taas noo, binati ang ilan sa bulwagan na kakilala niya, at diretsyong umupo sa tabi ni Nan Koyu. Marami ang hindi natuwa sa asal na iyon, pero dahil mas mataas pa ang reputasyon ng 10,000 Treasures Tower kaysa sa dalawang banal na lupain, nagbulungan na lang ang lahat at walang naglakas ng loob na mangutya. Alam nila na kapag na-offend ang Myriad Treasure Tower, tiyak na mawawasak ang mga kalakalan ng kanilang sekta. Nais kong malaman kung paano gustong hatiin ni Ginoong Chen, tanong ni Muzuang. Simple lang, kukunin ko ang kalahati, at hati-hatiin ninyo ang kalahati, tugon ni Wan Yiqian. Wala, biglang kumulo ang buong bulwagan.
Nagalit ang lahat at nagsimulang maglabasan ang elemental energy ng ilan. Niloloko mo ba kami? Kukunin mo ang kalahati tapos kami ang hati-hati sa kalahati. Baliw ka, ba? Kahit pinuno ka pa ng Merchant Union, kung paiinitin mo kami, iwanan mo ang susi at paraan para buksan iyan at umalis ka. Sa palagay ko nandito lang siya para manggulo. Sobra na ba ang inip ng Merchant Union? Nakapakunot noo si Yun Xiao, nag-iisip ng malalim. Sigurado siyang imposible na hindi alam ng matandang tusong iyon na ikagagalit ng lahat ang ganoong hatian. Malamang ay taktika lang iyon para makakuha ng mas malaking pakinabang. Mr. Chen, biro lang ba iyan? Kukunin mo ang kalahati. Pinakakatawa iyan sa buong buhay ko. Malamig na sabi ni Muzuang. Ang susi at paraan para buksan ay nasa akin, dahan daw ang sabi ni Wan Yiqian. Kung ayaw ko, wala kayong makukuha. Ngunit hindi na iyan nasa iyo ngayon, tugon ni Muzuang. Tama ka, kaya nga pumayag akong makibahagi ng kalahati, sagot ni Wan Yiqian. Masyadong kaunti ang kalahati. Nagbigay ng mungkahi si Zhu Tianhan. Hatiin natin ayon sa dami ng tao. May kabuoang 223 na tao sa bulwagan. Ibig sabihin, isa sa 223 ang makukuha mo. Yan ang pinakamakatarungan. Sumang-ayon agad ang marami. May isa pang sumigaw, isama rin ang mga disipulo sa labas ng bulwagan. Ngumiti lang si Wan Yiqian sa loob-loob niya, pero wala siyang ipinakitang emosyon. Tama ang sinasabi ninyo, pero hindi ako kumakatawan lang sa sarili ko. Kumakatawan ako sa buong Myriad Treasure Tower. Ang Myriad Treasure Store ay nakakalat sa buong mundo. May higit 9,000 na sangay at mahigit 100,000 na disipulo. Isama pa ang mga pansamantalang manggagawa, aabot ito ng 500,000 tao. Biglang natahimik ang bulwagan. Kahit pagsamahin ang lahat ng disipulo ng mga sekta roon, pantay lang sila sa kalahati ng kabilang panig. Hahaha, napatawa si Nankuyu. Talagang walang kapantay ang paraan ng pagkalkula ni Lord Shen. Pero ang kalahati ay sobrang hirap tanggapin. Naway pag-isipan mong muli. Nakunat ang noo ni Wan Yiqian. Ang lihim na kayamanang ito ay iniwan ng aming ninuno. Nahihiya na nga akong ipamahagi ng kalahati. Mahirap para sa akin, pero dahil sa pakiusap ni Darren, hindi ko rin kayang tumanggi. Nagkunwaring nahihirapan si Wan Yiqian, at nagpatuloy ang palabas. Ngumiti lang si Yun Xiao sa isip niya. Ang tusong matandang ito, siguradong natatawa siya sa loob-loob niya, pero matigas pa rin ang sagot ni Wan Yiqian. Hindi, kailangan ko talaga ng kalahati. Biglang lumamig ang paligid. Ang mga eksperto ay nakatingin sa kanya ng malamig. Ngumiti lang si Nankuyu. Shishi, ikaw na ang kumausap. Tumango si Wei Shishi. Lord Chen, mahirap talagang tanggapin ang ganitong hatian. Napabuntong hininga si Wan Yiqian. Hindi dahil sa kasakiman. Ang Myriad Treasure Tower ay nahaharap sa kaguluhan sa loob at labas. Kailangan ko ng maraming kayamanan upang makakuha ng mga eksperto at ibalik ang kaayusan. Ayos lang, maiintindihan, sagot ni Wei Shishi at tumigil na. Sa anumang kaso, imposible ang ganoong hatian. Kung ganoon, mas mabuti pang sirain na lang ang secret manual para walang makakuha, malamig na sabi ni Zhu Tianhan. Nag-iba ang ekspresyon ni Wan Yiqian. Ganito na lang, hindi ko talaga hinahabol ang mga kayamanan. Pero kung may tutulong sa akin, ibibigay ko sa kanya ang kalahati ng lihim na kayamanan at bibigyan ko pa siya ng 30% discount sa lahat ng transaksyon sa hinaharap sa Myriad Treasure Store. Nagulat at naantig ang lahat sa alok. Pinuri ni Yun Xiao sa isip niya. Magaling silang magpanggap, pero malinaw na may sariling pakay sina Nankuyu at Wei Shishi. At iyon ang pinakamainam na paraan para kay Wan Yiqian. Kung makuha niya ang suporta ng mga nakatagong sekta, madaling maibabalik ang kapangyarihan ng Merchant Union. Natawa si Zhu Tianhan. Haha, gusto mo lang kaming gawing mga tauhan mo. Nanatiling kalmado si Wan Yiqian. Ang mga negosyante ay nagkakaisa kapag may pakinabang at nagkakahiwalay kapag wala. Lahat ng transaksyon ay kusang loob. Lord Tianhan, isang matandang pinuno ka ng sekta, bakit ka magsasalita ng ganyan kabata? Singgal ni Zhu Tianhan.
Gusto kong malaman kung sino ang kaaway mo, bulong ni Musuang. Hindi alam ng mga sekta ang nangyayari sa Merchant Union. Nakakaakit talaga ang kondisyon ni Wan Yiqian, kaya nakinig silang mabuti. Siyempre isang expert, sagot ni Wan Yiqian. Gusto sanang matawan ni Yun Xiao. Ang tusong ito, ang galing niya sa salita. Kung binanggit niya ang mga pangalan tulad ni Ling Baiyi o Ding Shan, baka umatras ang mga ito. Pero sa kalabisan ng kanilang kaabangan, hindi nila ito iintindihin. Totoo ngang kakaunti lang ang maituturing na expert sa mundong ito, malamig na sabi ni Mo Zuang. Pero maaaring pag-isipan ng mukla ng alok. Kung ganoon, walang problema. Mabilis na sagot ni Wan Yiqian. Gusto ba ng mukla na kamkami ng kalahati ng kayamanan? Galit na sigaw ni Zhu Tianhan. Tama, sobra naman ang gana ng muklan. Ang Thousand Leaves Island ay interesado rin sa alok, dagdag ni Wei Shishi. Ngayon, sigurado na si Yun Xiao na kampi si Wei Shishi kay Wan Yiqian. Sa isip ng lahat, naging kompetisyon na ang usapan, gusto ko rin. At napangiti ng palihim si Wan Yiqian. Sumigaw ang iba't ibang boses. Interesado rin kami. Itinaas ni Nankuyu ang kamay para patahimikin ang lahat. Ang lihim na kayamanan at ang diskwento ay parehong mahalaga. Mas mainam na sang-ayunan natin ang kondisyon ni Lord Shen. Pumili na lang ang bawat sekta ng isa o dalawang tao na tutulong sa kanya upang maibalik ang Merchant Union, tapos saka natin paghahatian ang kayamanan at makikinabang. Lahat sa diskwento, pero mabilis na umiling si Wan Yiqian. Hindi. Kung lahat ng sekta ay may 30% discount. Lugi ang Merchant Union. Napailing si Yun Xiao sa isip niya. Best actor talaga itong matanda. Kung makuha niyang muli ang Merchant Union, kahit 50% discount papayagan niya. Pero nagpapanggap pa rin na parang nahihirapan. Sa tulong ng pagpapasabog ni Nankuyu at Wei Shishi, malaking problema ang kakaharapin ni Ding Shan kapag nagtagumpay sila. At sa isip ni Yun Xiao, sige lang, magpatuloy kayo sa pag-arte, mga pinakamahusay na aktor. Wan Yiqian nag-isip sandali at nagsabi paano kaya ganito imposibleng bigyan ng 30% diskwento ang lahat ng sekta kung handa kayong tumulong bibigyan ko kayo ng 30% diskwento sa unang 100 bilyong medial grade primordial stones na ipagpapalit ng Merchant Union sa inyo taon-taon. Ano sa tingin ninyo? Itong bian. Sa tingin ko posible. Ano ang palagay ninyo lahat, sabi ni Nankuyu matapos mag-isip. Namangha si Yun Xiao, tunay ng henyo sa negosyo si Wan Yiqian dahil nakaisip siya ng hunger marketing method. Kung tuloy-tuloy ang 30% diskwento baka hindi pahalagahan ng lahat, pero kung may limitasyon siguradong mag-aagawan ng lahat sa umpisa ng taon. Hindi lang nito mawawala ang alinlangan ng iba kundi mapapalaki pa ang kalakalan sa pagitan ng dalawang lugar, lalo na sa mga nakatagong sekta. Nagpatuloy si Wei Shishi habang nakakunot ang noo. Napakaraming sekta rito pero 100 bilyon lang ang primordial stones. Napakakuripot ng 1,000 Panginoon. Ganito ba ang aura ng pinuno ng Merchant Union na kasing yaman ng isang bansa? Tama, kuripot nga. Sunod-sunod ang reklamo mula sa ibaba. Taon-taon ay 10 bilyon ang transaksyon ng aming sekta sa inyong liga. Dapat umaabot ng 10 trilyon. Ano ba ang magagawa ng 100 bilyon? Sumigaw rin ang matabang monghe. Ang aming pamilyang Ao ay nangangailangan ng 100 bilyon. Dapat buksan ninyo ang espesyal na daan para sa amin. Tuwa si Wan Yiqian pero pinipigilan ang sarili. Kailangan niyang pakainin ng bitin ang lahat. Kaya sabi niya 300 bilyon, wala nang dagdag. Malamig na tumugon si Zhu Tianhan, kung gusto mong tumulong ang lahat kailangan mo ring magdugo. Dapat 3 trilyon ang diskwento o wala na. Oo, 3 trilyon. Nagsigawan ang lahat, tuwang-tuwa, parang malaking pakinabang ang nakamit. Labis na nagbago ang mukha ni Wan Yiqian, nanginginig ang ulo ngunit ayaw pa rin pumayag. Tumawa si Nankuyu, hihi, 3 trilyon ay medyo sobra naman pero 300 ay kulang. Paano kaya 1.5 trilyon na lang? Masyado namang malaki iyon, sabi ni Wan Yiqian na balisa. Kung sobra ibig sabihin kulang ang aking mukha, sagot ni Nankuyu. Ay! Paulit-ulit na umiling si Wan Yiqian, parang kalunan na sabi niya mapipilitan akong bigyan ng mukha si Ginang Nankuyu 1.5 trilyon na lamang, wala nang dagdag.
Agad na nagbunyi ang lahat, sobrang saya. Maging sina Muzuang ay nag-isip malaking halaga ang 1.5 trilyon kailangan nilang mauna taon-taon sa pakikipagkalakalan sa Merchant Union bago maagawan ng ibang sekta. Pareho ang iniisip ng lahat, ngunit si Yun Xiao ay walang masabi. Kung si Ding Shan lang ay ayos, pero kung si Wan Yiqian ang mangguna tiyak na haharapin nila si Ling Baiyi at wala nang luha na iluluha. Sige, tumawa si Nan Kuyu, huwag kayong masyadong magdiwang, ito ay bonus lamang. Huwag kalimutan ang mahalagang usapan, binigay na ng 1,000 Panginoon ang lahat ng tunay na Dragon Secret Treasure, kaya maaari na nating ipamahagi ayon sa plano. Masaya rin ako na makita ang pagbubukas ng Secret Treasure sa aking buhay, sabi ni Wan Yiqian. Paano ang laban para sa top 12? Tanong ni Yin Hui. Pakiusap ginang Nan Kuyu, sabihin na naiinitan na ako. Sa pasukan ng Secret Treasure doon sa dulo ng espasyong ito, nakangiting sabi ni Nan Kuyu. Naglabas siya ng sinag ng ilaw at isang kurtina ng tubig ang lumitaw. Ipinakita nito ang likod ng battleship na nasa kakaibang espasyo, puno ng ulap, parang isang fairyland. Hindi tayo makalabas dito, aniya matapos ang maraming araw ng pag-aaral. Na tuklasan kong may napakalaking formasayon dito, walang katapusang ikot ng buhay at kamatayan. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin mabasag? Tanong ni Muzuang. Hindi naman imposible, medyo nakakaabala lang, sagot ni Nan Kuyu. Ang formasyong ito ay may 81 mata ng formasayon, napakakomplikado, pero kung sabay-sabay tayong umatake, mabilis din itong mababasag. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay natin? Sabay-sabay na tayong umatake, sigaw ni Zhu Tianhan. Walang pagmamadali, sabi ni Nan Kuyu, ang secret treasure ng tunay na dragon ay nandito na. Kung ilang libong taon, hindi ba kayo makapaghihintay ng ilang araw? Inihanda ko ito para sa huling martial competition. Lahat ay agad nakaunawa. 81 array ay, sabi ni Yun Xiao, 12 tao ang papasok sabay-sabay at maglalaban sa dami ng mababasag. Tunay na matalino si Young Master Yun, sabi ni Nan Kuyu. Hindi ko alam na sasali ka mayroon kang bentahe rito, pero the Hado ang iba. Nakakatawa, sagot ni Yun Xiao. May pagkakaiba ang lakas. Paano mo masasabi na ako ay may bentahe kung tingin ninyo ay hindi patas? Ipasa na lang sa iba. Ang 81 mata ng formasayon ay nakatago sa walang katapusang ulap, patuloy ni Nan Kuyu. Mahirap hanapin, ngunit ang eye technique ni Young Master Yun ay walang kapantay. Kung ganoon, kahit sa arena kung mas matalim ang espada ko, masasabing may bentahe na ako, sabi ni Yun Xiao. Haha, mahusay kang maghambing, Young Master Yun. Anumang kakayahan, kagamitan, estratehiya, pinagmulan o swerte, lahat iyon ay bahagi ng lakas. Ngumiti si Nan Kuyu. May malakas at mahina, may panalo at talo, wala ng bentahe o dehado. May utol ba? Umiling ang lahat. Maging ang mas mahihina ay natuwa dahil malamang na mahuhuli sila sa arena, pero sa paghahanap ng mata ng formasayon, maaari silang makabawi. Kung ganoon, sumunod kayo sa akin, sabi ni Nan Kuyu. Lumabas ang lahat patungo sa malaking deck, puro ulap ang paligid at walang makitang hangganan. Libo-libong mandirigma ang naghihintay sa labas at agad silang sumugod patungo sa kanilang sekta. Naglabas si Nan Kuyu ng 12 token. Ito ay positioning recorder, isuot ninyo at mare-record ang inyong aura. Sa ganitong paraan, malalaman ko kung sino ang nakabasag ng array ay. Muling lumitaw ang kurtina ng tubig sa deck, nagpakita ng 12 pangalan. Bahagyang kumunat ang noo ni Nan Kuyu nang makita ang 2 Li Yun Xiao at muling pinakawala ng liwanag, nagpakita ng bawat sekta sa bawat pangalan para makilala ang 2 Li Yun Xiao. Ano ang tiyak na mga patakaran? Tanong ni Jing Qi. Walang patakaran, sagot ni Nan Kuyu. Kung sino ang makabasag ng pinakamarami, siya ang panalo. Paano kung pumatay ako? Malamig na tanong ni Jing Qi. Tiningnan siya ni Nan Kuyu. Subukan mong huwag pumatay. Agad nagbago ang mukha ng mahihinang kalahok. Kung sinabing huwag, ibig sabihin maaari. Ngumiti si Nan Kuyu. Huwag kayong mag-alala, ang token ay may instant teleportation talisman. Maaari ninyo itong gamitin agad at dadalhin kayo pabalik sa battleship kahit ang pinakamalakas na ika-9 na ranggo ay hindi makakapigil kung bumalik kayo matatapos na ang laban ninyo. Bahagyang gamaan ang loob ng lahat, nakita nga nila ang talisman sa token at may ukit na maliit na tao, tanda ng teleportation.
Maliban kay Jingqi ang pinakamalakas ay nasa peak 9 star lamang kaya ligtas hanggat. Hindi nila nakakasalubong si Jingqi kung makasalubong siya agad nilang gagamitin ang instant teleportation. Matapos malinaw ang mga patakaran sabay-sabay na lumipad ang 12 papasok sa ulap. Samantala lumapit si Yun Xiao kay Xinyang Miao alagad ng White Crane Square at agad na inilabas ang Star Destroyer at hinito siya. Nang inig si Xinyang Yang Yu parang nahulog sa yelo at sumigaw Young Master Yun Xiao. Napakaduwag mo. Isang tao na mababawasan ay mas marami akong mababasag na array ay sabi ni Yun Xiao. Kung hindi ka tatakas mamamatay ka. Hindi mabilis ang hampas parang binibigyan pa ng oras ang kalaban. Nauunawaan din ito ni Xinyang Yangzo nang nangitim ang mukha hirap niyang nakuha ang top 12 pero ayaw niyang matalo nang wala man lang nababasag. Hindi siya kontento pero mas mahalaga ang buhay kaya agad niyang ginamit ang token. Bumalot ang berdeng ilaw at agad siyang nawala bumalik sa deck. Hindi maganda ang mukha ng White Crane Square pero walang naglakas loob magsalita. Napaisip si Yun Xiao sapat ang kanyang lakas para supulan ang teleportation kung gugustuhin niya pwedeng hindi makaligtas ang kalaban. Hindi nagtagal ramdam ng iba ang pagpatay tumigil sila hindi kalayuan at nanood nagbago ang ekspresyon. Tama ka sabi ni Jingqi mas mabuti kung mabawasan. Mabilis siyang sumugod kay Hu Yugong. Panginoon Jingqi huwag naman. Natarante si Hu Yugong agad niyang ginamit ang token ngunit habang bumabalot ang ilaw. Dumaan ang braso ni Jingqi dinurog ang leeg niya. Kaka, sunod-sunod na tunog ng nabaling buto bumagsak ang ulo ni Hu Yugong at nawala ng buhay. Hemph! Ngumisi si Jingqi at inihagis ang katawan pabalik sa deck anong klaseng basura ito karapat. Dapat bang lumaban sa akin? Nagulat ang lahat huminto at napasinghap ang mga kalahok na mutla at ang iba ay nagmadaling tumakas pumasok sa ulap. Nanginginig si Xinyang Yangzo kanina'y minamalas niya ang sarili pero ngayong nakita ang bangkay ni Hu Yugong nakaramdam siya ng tuwa na nakaligtas. Ang hindi tumakas ay sina Yun Xiao Waxen Cheng Qingxi Wu Docheng at Xiao Hong. Namumutla si Xiao Hong nanginginig at hindi makatakbo. Tumitig si Jingqi at sandaling nanikip ang mata ngunit lumingon siya na parang ayaw siyang galawin.